Kaya patuloy ka lang, is Barber magsalita. Dahil nasasabihin ko lang, res ipsa loquitur, the thing speaks for itself. Is Barber, hindi palagi na ikay may immunity against lighter. Pag natapos ng termino mo, at sigurado namang matatalong pamilya mo dyan sa Surigao, pananagutin kita. Promise, hindi kita atrasan. Eto, pag-usapan natin. Okay, may point si Robin. Okay, may point si Robin. Pero hindi yung point na ayaw naman magbago ng Pilipino. Hindi. Kasi ang nakikita ko dito, ang kakulangan kasi dito, hindi sa ayaw magbago ng Pilipino. Pero malamang frustrated na rin to si Senator Robin. Hindi naman natin masasabi na lahat kakampi ni Tatay Digong. Talagang merong iba talaga. Meron nasasalungat doon sa idea ni Tatay Digong. Kaya nangyayari, alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na issue ng bayan nating pag-usapan today is April 3, araw ng Huwebes dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon, gabi sa inyong lahat Oy, shoutout muna natin. Mega love shoutout po sa lahat ng viewers ng Joe Malone TV sa abroad, yung mga OFW na nagpapakahirap at double job, yung iba para lang matugunan yung pangangailangan ng kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. So, maharahil dyan na kayo mag-rated, nanonood, at nakikibalita na lang kayo dito sa Pilipinas, sa lupang sinilangan. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po at proud po ako sa inyo. Na-appreciate ko po yung tulong nyo sa akin, sa panonood, pag-subscribe, pag-like ng video natin, etc. Pati na rin yung mga viewers natin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Sobrang dami ninyo to the point na hindi ko na kayo ma-shoutout isa-isa at hindi ko na mabasa lahat ng comment kasi urong ng urong di ba? Pero ano yun, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa pagtutok, pakikinig. Yung mga nag-chat sa akin, nag-message sa akin sa Facebook, sinasabi nila lagi sila nanonood. Maraming po salamat sa inyo. Shoutout po lahat Sa lahat, shoutout po. Lahat ng mga gustong makibalita, gustong alamin ko ano yung issue na nangyayari sa Pilipinas, nasa tamang channel po kayo, Joe Malone TV, para pag-usapan natin yung issue ng bayan ating pag-usapan. At naniniwala po kasi ako, ang inyong lingkod, na ito yung mga panahon na dapat tayong mga alamin, maging aware, at higit sa lahat, matuto na rin at maunawaan at higit sa lahat, bosesan. Yung mga lintik na issue na yan. Check, di ba? Shoutout muna natin yung mga members natin. Kung gusto niyo magpa-member, meron naman join membership button dyan. Si Franklin Forog, Franklin Forog, Lorna Tubera, Florina Dacumos, Queen O, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Dina Mahos Bongo, Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, Danny Ubaldo, Lito Javier, si Manik Sangko, pati na rin si JU Production. Maraming po salamat. Kung gusto niyo po magpa-member, meron po tayong join membership button dyan. Alright? Paki-double check naman mga kayo kung nakasubscribe na kayo. Sa mga bagong pasok naman, paki-subscribe na lang. Tapos ipaki-click na rin yung bell icon, yung katabi ng subscribe icon para lagi kayong updated. Paki-click at ilagay sa all. Pati na rin yung mga luma natin dyan. Baka hindi pa kayo nakasubscribe, paki-double check po. Pati yung bell icon na rin. Tirahin na rin natin. Baka matira pa ng iba. Di ba? Eto na. May mga ilan tayong photos dito na gusto kong bigyan nyo ng pansin at kuro-kuro sa comment section, opinion. At meron din tayong mga video dyan. So, ito muna, galing sa CDN Digital. Naka-blue badge naman to. Roland Kerwin Espinosa, once labeled the biggest drug lord in Eastern Visayas, is running for mayor with a platform to eliminate illegal drugs by rehabilitating users and jailing pushers. Patay. Di ba? Anong opinion niya dyan? Paki-comment nga dyan. Yan yung particular na yan, paki-comment dyan sa baba. Although mahaba-haba itong pag-uusapan natin. Etong, sa tingin nyo, anong stand nyo dito? Si Kerwin Espinosa, once labeled the biggest drug lord in Eastern Visayas, ngayon tatakbo sa pagka-mayor diyan sa may Leyte, kung di ako nagkakamali. Leyte ata yan. Kerwin Espinosa want to be Albuera mayor. Yung Albuera. Alam ko Leyte yan Para nabasa ko na. Para labanan daw yung droga. Okay, comment dyan sa baba. Boom! Diba? Comment nyo muna dyan. Sige, bago tayo magpatuloy. Lupit, diba?
Okay, okay na. Okay, na-comment nyo na dyan sa baba. Okay, sige. Oh, di ba? Ayun ang mahirap. Oh, nawala na si Tatay Digong na nabuhay ulit. Ha? Ang yung mga dapat mabuhay. Sabi nga ni Mayor Magalong, tatlong P. Yung gusto nila. P stands for position. Another P stands for power. And another P stand for pera. Yan, tatlong P yan. Tatlong P. Pepe. Di ba? Pera, posisyon, power. Alam naman natin to na pagka meron kang posisyon sa gobyerno, meron kang power. Di ba? O kayo na ang bahala mag-explain ka dyan. Di ba? Kung bakit maraming gustong mag-re-elect, titirahin ng lahat, babalimbing kung sino-sino, mapanatili lang niya yung posisyon niya, yung power niya sa gobyerno. Di ba? Ano na yan? Common knowledge na yan, ika nga. Kumbaga, hindi na tayo tanga dyan. Hindi na tayo pinanganak kahapon dyan. Kahapon, para hindi maunawaan yung mga ganyang klaseng napaka-ironic, di ba? Kung talagang once labeled the biggest drug lord, tapos gustong manalo ng tumatakbong pagka-mayor sa mga plataforma niya, rehabilitation para sa mga gumagamit at ikulong yung mga nagbebenta. Di ba? Pusang galao. Ano nangyayari sa Pilipinas? Kaya ako proud ako doon sa proud ako doon sa mga OFW. I'm sure naman, no? Meron din naman bulok, may mga lapses din, may pagkabulok din naman yung particular na mga sistema sa ibang bansa kung saan man kayo naroroon. Pero hindi naman siguro gaya dito sa Pilipinas. 'Di ba? Na to the point na para magtataka ka na lang, ano nang nangyayari sa gobyerno ng Pilipinas, 'di ba? Eto, post ni Senator Robin Padilla, Republic of the Philippines, March 31. Basahin natin. Gusto ko mag-react kayo. I-comment nyo dyan sa baba. I-comment, mag-react tayo, mangialam tayo, bumoses kayo. No, sabi ni Robin, kaya ayoko na. Ayaw naman magbago ng Pilipino eh. Nabubuhayan ako sa loob kapag pinag-uusapan ang pag-uwi ni Digong. Pagdating sa Bring Home PRRD, buhay ako, ang aking puso, ang aking kaluluwa, talagang nagdiriwang. Pero kung ang tanong ay gusto ba talaga nating magbago, hindi natin gusto magbago. Naglolokohan na lang tayo sa Pilipinas at hindi na ako sasama doon. Senator Robin Padilla. May natatandaan pa ako, may pinost pa siya na na parang sinabi niya, ayoko na. In relation to 2028 election, sabi niya parang ayoko na. Kota na ako, parang sinabi niya ganon. Na ayoko nang hindi na siya tatakbo sa 2028 in short. So parang sinasabi niya, I'm done. Done deal, tapos na ako, ayoko na, parang ganon. So, may nabasa akong prior dito Hindi ko lang na-save kung nasaan na yung lintik na yun di ba? Eto, pag-usapan natin. Okay, may point si Robin. Pero hindi yung point na ayaw naman magbago ng Pilipino. Hindi, kasi ang nakikita ko dito, ang kakulangan kasi dito, hindi sa ayaw magbago ng Pilipino. Pero malamang frustrated na rin to si Senator Robin frustrated na rin to. I mean, sa nangyayari sa gobyerno ng Pilipinas. Kung tayo ngang mga observer, nakiki-observe lang tayo, napapagod. Ako nga, napapagod Kaya minsan parang, di ba? Nakakapagod kayo. I'm sure napapagod din kayo, di ba? Kakanood, di ba? Ako din, napapagod, kakasalita. Di ba? Pero may tama si Robin dito, may point si Robin dito, pero hindi doon sa part na ayaw naman magbago ng Pilipino. I think the main issue is lack of knowledge, lack of proper education. Di ba yung poverty, predatory governance na book? Parating na yun, in-order ko In-order ko talaga sa Amazon kasi regalo ko yun sa birthday ko this month. Gusto ko yung libro na yun. Wala sa National, wala sa Power Books, wala sa lokal, sa Pilipinas. Sa Amazon ko lang nakita, MIT Press. So, in-order ko, darating siya sa mismong birthday ko. Sakto nga, ang galing Regalo ko yon sa akin, sa sarili ko. Gusto ko yung book na yon kasi doon ko nabasa yung napanood yung predatory governance. Okay, predatory governance means, parang ganito. Although hindi ko pa nababasa yung book, pero napanood ko na. What if, sadya talagang, sinasadya talaga ng gobyerno, hindi ko sinasabi sa Pilipinas what if sinasadya talaga ng gobyerno na maging mahirap ang gobyerno nila. Nang sa ganon,
maging predator sila. So meaning, yung manalo sila ng manalo, di ba? Siyempre, hindi nila binibigyan ng proper education, yung high quality of education, yung kanilang nasasakupan. Nang sa ganon, people don't ask why, kung ano na nangyayari sa bansa nila. Huwag na sa Pilipinas, sa pangkalahatan na lang, kung ano nangyayari. Kumbaga, hindi nagiging matalino, in short. Kasi hindi binibigyan ng proper higher education, high quality na edukasyon, hindi binibigyan. And then what if hindi talaga binibigay yung mga medical services so that we can rely on doon sa mga ayu-ayuda na galing sa gobyerno na yan. Predatory governance. Mas mahirap ang bansang yon, mas madali silang maging predator. Mas madali nilang magagawa yung mga hidden agenda nila. That's what predatory governance means. Di ba? So, parang ganon. What if ganon na nga? No? Na, dati ko pa naisip to actually. Dati ko pa naisip ko na parang ayaw nilang, gusto nila mangmang na lang yung tao. Nang sa ganon, sila lang yung matalino, kaya-kaya nilang bulahin to. Kaya di ba usually, karamihan sa mga karamihan sa mga nangangakong politiko na ang priority ko, yung mga mahihirap. Di ba? Bibigyan natin ng trabaho yan. Bibigyan natin kasi yun lang yung kaya nilang lokohin. Yung mga may alam na, hindi mo kailangan maging matalino. Pero syempre kailangan may proper education. Ngayon, kung karamihan sa atin na hindi na nakakuha ng proper education, baka sabihin nyo naman kasi, matanda na ako, ikaw naman, Jomalo, no? Gusto mo pa, proper education, matatanda na kami, hindi na kami nakapag-aral, may anak na kami, nagtatrabaho na ako sa abroad, nakakuha ko naman sa diskarte. Okay, nandun na tayo. Wala na tayong magagawa kasi given the fact na medyo may edad na, pero actually kahit may edad, pwede kang bumalik sa school. Pero sige, sabihin na natin ganon. Hindi na kayo nakapagtapos ng pag-aaral, walang proper education. Okay, wala na tayong magagawa ron. Given the fact na ganon na nga nangyari, ipasa na lang natin doon sa anak natin, sa apo natin. Kasi kasi yung kahirapan na mamana. 'Di ba? Yung kahirapan na mamana. Yung kayamanan, yung pagiging mayaman na ipapasa din. Maghihinto lang yung mga yon sa isang desisyon ng tao. So kung ikaw hindi ka na nakapag-aral dahil syempre iba-iba naman tayo ng sitwasyon ng mga panahon na yon. O maaaring yung iba talagang kapos na kapos. Okay. I'm sure naman yung iba nakadiskarte na, nasa abroad na nga yung iba, nabigay naman yung pangangailangan ng magulang nila kahit hindi sila nakatapos. Ipasa na lang natin sa anak natin yung proper education. Sa ganon, pag lumaki yan, naging botante yan, alam nila na hindi na sila kayang bulahin, lokohin, tulonggesin ng mga nangangakong politiko ngayon. Gets niyo ako? Don't get me wrong. Ako, late na ako nag-aral. 24 years old ako, first year college. Diba? Kaya doon sa kabilang channel ko, When Tito Talks, pakisubscribe na lang. Doon pag-uusapan natin yung diskarte sa diploma. Ako, nag-aral ako first year college. 24 years old. Tawag nga sa akin, kuya na. Kuya na tawag sa akin. Kinuha ko yung 4 years course na regular ng 3 taon. So, first sem, second sem, summer, first sem, second sem, summer. Hanggang sa nakuha ko lang siya ng 3 taon. Naging presidente ako ng Psychology Society ng isang buong taon, isang school year. Naging active ako sa mga project na yan. At after nyan, pinangarap ko mag-masteral sa Lasal. So nakapag-masteral ako sa Lasal sa top major in Industrial Organizational Psychology. Hindi ko natapos yon. Ang naiwan ko lang comprehensive exam, compre, at saka thesis. So, yun lang naiwan ko. Hindi na ako nakabalik kasi medyo naging busy na. May mga priority na sa buhay. So, hindi ko sinasabi yon dahil late na ako nag-aral. Late na. Huling-huli na yon actually. Madalian na nga yun. Kaya nga yung 4 na taon, kinuha ko lang ng 3 taon . Diba? Sana maipasa natin sa anak natin na yung makapag-aral sila, magkaroon sila ng proper education. Sa ganon, dito papasok yun . Ayaw naman magbago ng Pilipino. Hindi naman dahil sa ayaw. Ang nakikita ko dyan, kung tayo, marami na tayong aware sa nangyayari sa gobyerno natin sa Pilipinas. Marami na tayo. Nakita nyo yung mga lumabas? Yun yung mga gusto magbago. Nung birthday ni Tatay Digong, hindi yan lalabas dahil nakikiisa lang o gusto lang mag-content. No. Lumabas yan sa kalye. Even yung mga na-OFW nasa abroad, lumabas sila sa kalye, lumabas sila sa kalsada, nagsisigaw ng Duterte because they want change. Gusto nila ng pagbabago. Di ba?
Yun nga lang, I think ito yung sinasabi ni Robin na ayaw naman magbago ng Pilipino eh. Mas marami kasi yung mga ayaw mangialam. This is my this is my opinion. Mas marami kasi yung ayaw mangialam. Mas marami yung ayoko ma-stress. Nakaka-stress yung gobyerno ng Pilipinas. Wala na akong pakialam diyan. Boboto na lang ako sa May 12. Bahala na lang, babase na lang ako sa guts ko, sa feeling ko, sa napupusuan ko, sa unang pumasok sa isip ko. Ganon. Di ba? Kasi walang proper knowledge. When I say proper knowledge, yung alam nila kung ano yung plataforma ng bawat kandidato. We have all the means eh. Pwede tayong mag-search, mag-research, kung saan man, di ba? Nandiyan naman ang Google, nandiyan naman ang mga Wikipedia, nandiyan naman yung mga Facebook official pages nila. So nakikita natin kung sino talaga yung alam natin na, uy, ito mukhang okay to. Maganda plataforma nito. Dante Marcoleta, gusto pababain yung kuryente, okay to. 'Di ba? Maganda plataforma nito. Hindi dahil sa ayaw naman magbago ng Pilipino, 'di ba? Yung kaya nga yung pero kung ang tanong ay gusto pa ba natin magbago? Gusto, 'di ba? Kung tutuusin, gusto, 'di ba? Nagkakataon lang kasi na hindi tayo enough. Hindi hindi enough yung knowledge natin na hindi natin ginawa yung assignment natin in short, na alamin natin kung sino yung mga politiko, yung mga background. Kaya nangyayari, pagdating ng botohan, ay ito, mukhang okay to kasi binigyan ako ng ano nito, ayuda nito nung nasunugan kami, check. Shade. Ay ito, okay to, mukhang ano to, mabait naman to. Ang tingin ko, gwapo pa, mukha namang mabait. Okay, check. 'Di ba? Nagbabase na lang tayo sa ganon. Karamihan, 'di ba? Pero may naman din, marami din naman yung mga talagang may aware na ito, corrupt to nung nakaraang nakaupo, hindi ko na iboboto to. Marami naman ganon. Yun nga lang, mas marami pa rin talaga yung mga ayaw mangialam. 'Di ba? Hindi natin gusto magbago. Well, gusto natin lahat ang lumabas. Naglolokohan na lang tayo sa Pilipinas. Siguro yung ibig sabihin ni Senator Robin dito, napagod na siguro to eh. Dahil sa gobyerno. Kaya nga, vote, lagi na to eh, no? Cliche na to, yung vote wisely. Napaka-cliche na to. Noon pa lang naririnig na natin to, pero talagang parang hindi rin uma-action din kasi yung ibang Pilipino. Kumbaga, kahit na marami na tayong may alam, aware, conscious sa nangyayari sa Pilipinas, mas marami pa rin talaga yung mga walang pakialam, yung bahala na. Di ba? Pag nagsasurvey nga ako, talagang wala eh. Wala silang masagot na matino. Ilan lang yung nakakasagot. Na gusto ko to kasi marami itong ginawa. Ginawa niya yung ginito, ginawa niya kagaya kay Isko Moreno, ginawa niya yung ginito. Karamihan, wala eh. Ito, okay to, matulungin. Di ba? Yan, matulungin. Ba't mo boboto to? Kasi tumutulong naman. Di ba? Isa pa yan. Tumutulong naman. Hindi lang po simpleng pagtulong. Lagi kong sinasabi yan dito sa akin. Hindi lang po yung simpleng pagtulong, walang masama tumulong, pero hindi mo kayang sagipin ang buong Pilipinas dahil sa tumutulong ka lang. Okay? Kailangan meron kang leadership skill. Leadership skill, kasama na dyan yung decision making. Decision making, gaya ng kunyari, nagkaroon ng pandemya, noong 2019 to 2020, anong gagawin ng isang leader? Kung walang leadership skill yan, matataranta na yan. 'Di ba? Kung walang decision making yan, paano na ang gagawin niya sa Pilipinas? Tulong na lang tayo. Tulong na lang. Hanggang sa makasurvive, tulong-tulong. Di parang walang pinagkaibayan dun sa bibigyan mo ng isda yung tao para may pagkain siya sa araw na yon. Kaysa turuan mong mangisda yung tao para meron siyang opportunity na makapag-uwi ng maraming isda na papakain niya sa pamilya niya pang araw-araw. Di ba? Gets? Okay, gets. Ang haba. Diyos ko. Panoorin natin itong inihanda ko mga consolidated videos na to, ang haba pa, kakasimula lang natin. Pag-aaral. Hindi kasi, di ba, kailangan kasi natin mamulat. I'm sorry to say this, pero talagang marami pa rin talaga yung ayaw mga ilam eh. Pero we have to use our social media platforms na iparating dito sa mga to na we have to do our own assignment na for selecting kung sino man yung kandidato na pipiliin natin. I-background research natin. 'Di ba? May background investigation natin. Kayang-kaya natin gawin yan kasi we have all the means. May Google, may computer, may internet, may cellphone ka. Sino ba itong taon to? Araan. 'Di ba? Mukhang, nakaraan pala, ganito pala ginawa nito, ganyan-ganyan, nagkurakot pala to. 'Di ba? O, ekes ka na sa akin. 'Di ba? Gawin natin yon. Otherwise, baka nga tama si Robin. Di ba? Na gusto magbago ng Pinoy, pero ayaw gawin.
Di ba? Parang ganun eh. Parang ganun, di ba? Otherwise, magiging tama si Robin. Hindi ko na sinasabing mali, hindi ko sinasabing mali si Robin o hindi ko sinasabing tama si Robin. May point si Robin. Iba lang siguro yung ano niya. Kumbaga, hindi niya mean literal na mean na ayaw naman ng bago ng Pilipino. Hindi yun ang ibig sabihin niya siguro. Ay ibig sabihin niya siguro na yung iba lang, 'di ba? Na ayaw kasi nga lack of knowledge. Okay? Panoorin natin, Roque, binanatan si Barbers. 'Di ba? Pag natapos ang termino mo, pananagutin kita. Oh. Daw ng kamera. Hindi, pero graduate na si ano eh. Si Congressman Ace Barbers. Alam ko, hindi na siya tumatakbo ngayon. Asawa niya ata yung parang tumatakbo. Parang. Alam ko, nakatatlong termino na si Barbers, kaya graduate na siya. Ang pagharang sa asylum request ni Attorney Roque, pero hindi pa raw ito napag-uusapan sa Quadcom sa ngayon. Pero nanindigan si Quadcom lead chair Barbers na wala namang political persecution laban kay Roque. Opinion lang daw ito ni Roque. Sabi pa ni Barbers, hindi naman daw importanteng political figure si Roque. Umpisa pa lang daw, maingay na talaga si Roque, pero hindi naman daw sumisipot sa ilang pagdinig at hindi isinumite ang mga hininging dokumento ng Quadcom. Nang tanungin kung ano ang stand niya sa asylum request, sabi ni Barbers na kailangang malaman ano ang binanggit na basehan ni Roque sa naturang request at kung may iba pang bansa na humihingi siya ng asylum. Nais daw muna niyang malaman ito mula sa ating embassies dahil wala namang political persecution kay Attorney Roque. Your reaction to this, attorney? Talagang kailangan siya mag-aaral mabuti. Dahil yung ginagawa ng Quad Committee laban kay dating Presidente Pangulo Duterte, kay VP Sara, kay Kong Pulong, kay Atty. Mans, at sa akin, ay malinaw ng political persecution. Natural, tatanggin nila yan. At mabuti na lang, hindi naman Quad Committee magdedesisyon. Dahil kung Quad Committee, wala namang mangyari dyan, walang katarungan. Pero bihasa naman ng mga taga-Netherlands sa pag-assess ng ebidensya kung mayroong political persecution, at alam mo na, kasama na sa ebidensya ko, yung transcript ng 3 beses na ako'y nagpakita dyan sa Quad Committee at yung mga proceedings na nangyari matapos na ako'y nawala na sa mga committee hearing. At yung mga transcript na yun, magpapatunay na talagang malinaw na malinaw, pinupulbos nila ang mga Duterte at kanilang mga aliado. Yun ang tinatawag na political persecution. So, tuloy-tuloy yung sinasabi niyong political persecution against the Duterte? Ang pakiusap ko nga, huwag siyang titigil magsalita kasi kapag nagsasalita siya, dumadami ebidensya ko ng political persecution. For yourself? Yes, kaya Pero patuloy ka lang is Barber magsalita dahil nasasabihin ko lang, res ipsa loquitur, the thing speaks for itself. Pero sir, for the Duterte camp, apart from you, do you believe that the family or the former president and even the vice president is continuously being persecuted by the administration? Yes. Yung ginawa nila, kinidnap nila, pinadala rito na hindi pa nga rin ni-request ng ICC, binulunto na nila, malinaw na malinaw yan. Tinatanggal nila lahat ng kalaban nila sa Marcos Forever. Yes. Okay. Sir, meron po kayong, we would like to confirm, tinawag niyo po bang buffoons ang mga congressmen? Buffoon? Tapos, tinawag niyo po ba silang Tinawag ko silang buffoons. Ulitin ko, buffoon sila. Oo. So, sagot ni Barbers dito, anong sabi niya? Baboy? Buffoons. Akala ko kasi siya yung sinasabi niya. Ganyan daw magsalita ang taong desperado na, naiipit na, ayaw raw isumite ni Roque ang mga dokumentong hinihingi ng Quadcom dahil mabibisto raw, nasangkot siya sa Pogo at abogado siya ng mga Chinese syndicate, nasangkot sa mga illegal na gawain. Kung wala raw kinalaman sa mga ito si Roque, bakit daw ito nagtatago? Ang dami raw kuda. Ang contempt at detention order ng Kamara laban kay Roque ay epektibo lang ngayong 19th Congress. Your reaction, your take Gaya on ng this, sir? sinabi ni Tatay Digong, may panahon sa lahat. Yes. Is Barber, hindi palagi na ikay may immunity against Lytle. Pag natapos ng termino mo at sigurado namang matatalong pamilya mo dyan sa Surigao, pananagutin kita. Promise, hindi kita atrasan. Yung sinabi niya na baboy, baboy. Kaya hindi lang niya naintindihan ng buffoon kasi kulang yung appreciation niya sa vocabulary. Thanks, the political outlook. Galing sa kanila yan. Sana hindi tayo copyright. Kaya minsan meron tayong binabago ng mga boses, in-speed up natin up to 1.3 times kasi baka mamaya ma-detect ni YouTube at i-claim nung kabila na ginamit natin yung video nila. So yun, ang tapang ng statement ni Harry Roque doon, pananagutin kita. Hindi mananalo yung pamilya mo. Kasi alam ko tapos na si Congressman Ace Barbers sa pagka-congressman. Nakatatlong termino na siya. So parang
asawa o kamag-anak ata ang tumatakbo ngayon. Kung hindi man, basta kamag-anak. Kaya pananagutin ni Harry Roque. Diba? At yung immunity hanggang 19 Congress lang. Tingnan natin sa mga susunod na pangyayari. Pero meantime, pakinggan muna natin si Atty. Sal Panelo dito sa kanyang statement. Ang nangyayari po ba ngayon na ating nabasa na Atty. Sal, nakikita mo ba na may similarities o yun yung kahihinatnan sa kaso ni Tatay Digong sa ICC? Unang-una, ang nag-post yan hindi ako, kundi yung isa sa mga administrador ko, yung aking anak na si Attorney Paulo. At nakita niya nga yan. At maganda ang mga sinasabi sapagkat kalintulad din ng mga sinasabi natin sa ating programa. Yung ginawa kay Pangulong Duterte ay illegal. Doon mo makikita na isang gobyerno, kagaya ng Italy, validates yung palagi kong sinasabi na hindi totoo na walang magagawa ang gobyerno. Na hindi totoo yung mga sinasabi ng mga iba, abogado, na walang jurisdiction ang hukuman. Ang sabi natin, laging may jurisdiction ang hukuman sa gobyerno pag pinaggawa ka ng mga mali at illegal. Pinapakita ng Italian government na gaya ng sinabi rin natin sa programa ito, paulit-ulit lang natin sinasabi, tayo ay may isang malayang bansa. Meron tayong soberentiya at meron tayong malusog na sistema legal. Kaya hindi po pwede na gagawa ang isang dayuhan, papasok dito ng sapilitan na dudukutin ng isang mamamayan. At ito namang pamalaan ay tinutulungan pa. O kaya, tingnan mo itong ginawa ng Italian government. Merong isang akusado dyan sa ICC. Dinala ng ICC sa kanila. Ang sabi ng Italian government, hindi, balik mo sa amin yan. Kasi may mali sa pagka-aresto yan. Hindi nasunod yung aming batas dito. Hindi nyo pinaalam ang Italian government o ang presidente. Kaya ang ginawa nila, pumunta sila sa Hague, kinuha nila uli, walang magawa ang ICC. Talagang walang magagawa ICC. Kaya kabulastugan yung sinasabing walang magagawa ang gobyerno. Malaya ka, malakas ka, isa kang may sariling soberentiya. Kaya hindi po pwedeng walang magagawa. Kung gusto, kayang gawin. Kaya maganda ko yung ibinigay na halimbawa. Ibig sabihin, ano sabi ng Italian government? Hindi Diyos yung ICC. Kami may sarili kaming kalayaan, may sarili kaming sovereignty. Kaya kailangan ibalik o binalik. Kinuha. Pero plano nila, kinuha sa walang nagawa ang ICC. O, hindi po ba? Kaya yan ang dapat na gawin ng gobyerno. At natutuwa naman tayo. Alam niyo yung abogado, yung lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman, binabasa ko yung mga sinasabi niya. Parang ako nagsasalita Kasi kung ano yung mga sinasabi natin dito, mulat sa pulpa. Mula pa hindi pa na-arrest si Presidente Duterte, yun din ang linya niya. Nakakatuwa sapagkat parehong-pareho ang takbo ng utak namin. And for that matter, para pareho ang takbo dapat ng utak ng mga abogado kung hindi nakukulayan ng politika ang kanilang opinion. Yes. Ang problema sa mga abogado na iba, pag galit kay Duterte, iba na ang opinion. Yan ang mahirap Kaya kung matino kang abogado, kung ano lang ang sinasabi ng saligang batas, susundin mo. Yes. Ang iba kasi, kung ano-ano mga ipinapasok, kaya nagkakaloko-loko ang mga opinion nila. Ganun na, no? Kasi tama naman si Atty. Sal. Kung pagbabasihan ng mga abogado, isang libro lang, magkakaparehas yan. Ang tendency, magkakaparehas yan. Kaso hindi, nakukulayan nga, according nga kaya Atty. Sal, nakukulayan. Depende na lang kung anong kulay niyan, di ba? So, nakukulayan ngayon. Parang ano lang yan Kung nagluluto ka, meron kayong mga libro, isa lang ang menu. Kunyari, menudo, isang menu lang. Lahat kayo, malamang pare-parehas ng lasa, menudo. Di ba? Problema, yung iba, hinaluan, nagmalaki, hinaluan, nahaluan ng ibang kulay, nilagyan ng konting
konting sangkap, nangyayari, naiiba na yung output. So, ganun din yung gustong pahatig ni Atty. Sal na, yung ibang attorney kasi, yung ibang abogado kasi, nahahaluan. Diba? Yung ibang galit kaya ay Tatay Digong dahil hindi naman natin masasabi na lahat kakampi ni Tatay Digong. Talagang merong iba talaga. Meron nasasalungat doon sa idea ni Tatay Digong. Kaya nangyayari, napupulaan sila, nakukulayan siguro. Kaya ngayon, imbis na nagbabase sila sa batas, nagbabase ngayon sila sa personal na mga issues nila sa mga kapwa nila politiko. Kaya nag-iiba yung pananaw, yung output nila. 'Di ba? Yun lang 'yon. Yun lang 'yon kasi talagang ako lagi ko nga sinasabi to, no? Sana makapag-abroad din ako, no? Sana makapag-abroad din ako tapos doon ako magtatrabaho, kunin ko na lang yung pamilya ko. Parang ayoko nang iasa rito. Ayoko nang iasa. Yung sistema, yung gobyerno, ang hirap magtiwala. Nakakalungkot. 'Di ba kaya nga may kantang Tatsulok ngayong gobyerno para sa mayayaman lang. Pagka mahirap ka, parang wala ka na, tahay ka na, 'di ba? Wala ka ng habol. Swerte mo na lang kung pagbibigyan ka. Kung pagbibigyan ka, baka gamitin ka lang. 'Di ba? Hindi, kumbaga, yung batas hindi talaga nakakalungkot. O atakihin na naman nila tayo diyan. Baka mamaya sabihin, ano sinasabi mong batas para sa mayayaman lang, para sa mahirap? 'Di ba? Yan yung sinasabi ko. Pero malalaki na tayo, 'di ba? Lagi kong sinasabi, malalaki na tayo, hindi tayo pinanganak kahapon. Alam natin kung ano talaga yung sitwasyon. Yun nga lang, mas marami pa rin talaga yung iba na ayaw mangialam, na nagtetengang kawali, nagbibingi-bingihan, 'di ba? Ayaw nilang pakinggan, nagbubulag-bulagan, na kahit nakita na nila sa harapan nila yung katotohanan, kinukubli pa rin nila. Narinig na nila yung mga ebidensya, pero nagbibingihan pa rin sila. Diyan papasok yung sinasabi ni Senator Robin na ayaw naman magbago ng Pilipino. 'Di ba? May mga nasa labas, yung mga sumama sa rally, sa peace rally, sa prayer rally, yung mga yan, sigurado ako, gusto yan ng mga pagbabago. Yun nga lang, ilang percentage lang yan sa kabuuan ng populasyon ng Pilipinas, na yung iba dyan, nasa kabila, yung iba walang pakialam. Bahala kayo, may kausap ako, businessman. Binibilang ko ng gadgets. Minsan tinanong ko siya, Sir, sinong boboto mo dyan sa probinsya? Wala, hindi naman ako hindi ako nangingialam sa mga politika rito. 'Di ba? Can you just imagine, businessman ka, mas yung level ng pag-iisip mo ando doon, while we nandito lang sa mababa, pero ayaw niyang mangialam doon sa gobyerno. Marahil, hindi natin masasabi, marahil napagod na siya, siguro. Wala naman din gagawin niya, pa same lang, wag na lang, hindi na lang ako boboto. 'Di ba? Nangyayari na, ayun na, parang ayaw na magbago yung Pilipino, 'di ba? Ayaw mo na masisi yung sarili mo na pag ito ang binoto mo, nako, sisisihin, tapos naging corrupt, sisisihin mo lang yung sarili mo. Okay? 'Di ba? Yun yung sinasabi natin. Doon sa kabilang channel ko, When Tito Talks, ang susunod natin na topic doon ay diskarte sa diploma. Kung nakaabot kayo dito sa dulo ng video na to, pwede nyo bang pakisearch yung When Tito Talks. Lalabas naman yung picture ko dyan. Paki-subscribe na lang. Tuwing Sunday po ang ating air doon. Ang air yung mga topic doon tuwing Sunday. Siguro mga alas 6 ng gabi. Paki-subscribe na lang kung gusto nyong pag-usapan anything under the sun na labas ang out of politics, Philippine politics, baka ma-enjoy nyo rin yun sa kabila. Okay? Maraming salamat sa pagtutok, pagkikinig, Joe Malone TV para sa issue ng bayan na ating pag-usapan. Thank you. God bless po sa inyo lahat. Laban po tayo.